Isiniwalat ni Patricia Paz Bautista, Mrs. ni Comelec Chairman Andres Bautista, ang mga di manoy hindi maipaliwanag na yaman ng kanyang mister. Kabilang dito ang ilang bank accounts, ari-arian at investments abroad. Punto pa ni Mrs. Bautista, nangyari raw ang malalaking transaksyon noong chairman na ng Comelec ang kanyang asawa. Bukod sa hindi raw niya alam kung saan galing ang malalaking halaga ng pera, hindi rin daw nakadeklara ang mga ito sa SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng Comelec Chairman. May report si June Veneracion. You can see, I think there are about 32 passbooks. Dala-dala ng Mrs. ni Comelec Chairman Andres Bautista na si Patricia Paz Bautista ang mga passbook at checkbook na makapanayam ng Philippine Daily Inquirer. Ang mga ito raw, hindi niya alam at hindi rin umano deklarado sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Chairman Bautista. Found things that you see before you. I found passbooks. I found properties that I had never heard of but apparently belonged to Andy because they had his name. I found money. I found cash, gift wrapped, things like that, things of the sort. And I, in all honesty, did not know what they were. Base sa affidavit na isinumite ng kampo ni Ginang Bautista, nadiskubre niya ang mga passbook mula sa Taguig branch ng Luzon Development Bank o LDB na mahigit 227.7 million pesos. 30 joint accounts daw ito na nakapangalan sa Comelec Chairman at kanilang mga anak. May 5 accounts din daw si Chairman Bautista sa LDB Makati branch na aabot sa mahigit 100 milyong piso ang laman. Bukod pa riyan ang dollar at peso accounts daw ni Bautista sa RCBC na kung susumahin, aabot sa mahigit $12,000 at 257,000 pesos. May HSBC account din na halos 1 milyong Hong Kong dollars ang laman. Mas mababa raw sa 500,000 threshold ng AMLA ang kada transaksyon na halos araw-araw raw naganap. Nangyari raw ang malalaking transaksyon nang maupo si Andres Bautista bilang chairman ng Comelec at hindi umano idineklara ang mga ito sa kanyang 2016 SALN. You really wonder, I look at these things and you have deposits that are below 400,000, 500,000 and they're done almost every day. Bukod sa pera, meron din daw ari-arian si Chairman Bautista na ngayon lang din daw nalaman ni Mrs. Bautista, gaya ng condo unit sa Bonifacio High Street at property sa San Francisco, California. Base sa assessment ni Ginang Bautista, nasa 200 million hanggang 300 million ang halaga ng mga ito. Mas malaki raw sa deklaradong 158.5 million na real property ng Comelec Chairman sa kanyang 2016 SALN. May investments din daw si Bautista sa ilang kumpanya abroad, tulad sa British Virgin Islands, Brunei Darussalam at sa isang British territory sa Caribbean. Tumatanggap din daw ng komisyon si Chairman Bautista mula kay Attorney Nilo Divina na malapit na kaibigan umano ng Comelec Chairman. May mga kliyente raw ang abogado na may mga kaso sa Comelec. Ang mga dokumento, passbook at checkbook na hawak ni Mrs. Bautista ay siya ring mga ipinakita niya nang makipagpulong siya kay Pangulong Rodrigo Duterte kasama ang kanyang abogado. All he said is that he whatever way he can help. He was, I think, surprised as much as I was. He endorsed it to the NBI director who has been the one coordinating. Alam daw ni Mrs. Bautista na posibleng mauwi sa impeachment ni Chairman Bautista ang kanyang mga ginawang pagbunyag kung mapapatunayang sangkot ito sa katiwalian habang nasa posisyon. I got to a point where I realized that these things could actually be items of question. They could be things that could get my children in trouble, me into trouble. And, again, as I said, we're estranged. Itinanggi rin ng kampo ni Mrs. Bautista ang pahayag ng kanyang mister na pangingikil at panggigipit lamang ang aligasyong ito dahil hindi raw bumigay ang Comelec Chairman sa hiling nitong 620 million pesos na settlement sa kanilang paghihiwalay. Ipinakita pa ni Attorney Loon ang isang text message mula umano kay Chairman Bautista na zero o wala dapat makuha si Mrs. Bautista. Wala pong extortion na nagaganap dahil inaareglo lamang namin kung paano isa-separate yung absolute community property ng mag-asawa. Hindi rin daw totoo ang akusasyon ni Bautista na may third party sa panig ni Mrs. Bautista. That allegation is not true and there's no proof to that allegation. She admits that she's close to this person concerned, close lang as friends.
but it wasn't anything romantic or wasn't anything in breach of her marital obligations to her spouse. Hindi po sila sinusustentuhan ni Chairman, and that's the reason why Mrs. Bautista had to withdraw those funds kasi wala na pong binibigay ng sustento si Chairman. Hindi rin daw totoong ninakawan niya ang COMELEC chairman dahil nakuha ang mga dokumento, passbook at checkbook sa loob ng kanilang conjugal home. Kaugnay naman sa kung sino ang nagkasikaso para makausap ni Mrs. Bautista ang Pangulo, isang kaibigan daw ito na ayaw nilang pangalanan. Pero hindi raw ito si Liza Marcos na may bahay ni dating Senador Bongbong Marcos, gaya ng naitanong sa press conference ni Bautista. June Veneracion, GMA News.